Ayan, ito bibigyan ko na naman kayo ng idea mga idol, no? Kung paano malaman ang ignition coil natin ay palitin na. Or ilan ba talaga yung laman ng ating ignition coil. Kung ilan ba yung ohms reading niya kasama ang ating spark plug cap. Kasi itong ating spark plug cap mga idol ay meron din po siyang resistance, no? Meron din po siyang ohms reading. Okay, so umpisa na natin mga idol para kahit papaano meron kayong idea at hindi kayo agad mapapalit nito, no? Especially sa NS160, NS200Fi, RS200Fi, no? Ayan, so umpisa na natin mga idol. Okay, so umpisa na natin mga idol. So sa pag-check naman ng ignition coil natin, so gamit tayo ng ating multi-tester. Okay. So kaya tayo gumamit ng multi-tester. So hindi kasi natin to mati-check mga idol kung may resistance siya pagka halimbawa at multi-tester lang, test light lang ginagamit natin. Alright, so on na natin. Yan, yung ating multi-tester. Siyempre, yung ating multi-tester mga idol ay meron siyang positive at negative. So ngayon itong pula mga idol ay ilalagay niyo sa dulo ng ating ignition coil na, 'di ba? So malalaman natin 'yan kung okay pa ang ating ignition coil o hindi na. So meron yang socket mga idol, no. Ayan, may socket yan siya. Isang socket lang pero dalawang wire yan. Sa NS160, NS200 Fi, basta Fi na router, no. Itong dalawa na to mga idol. Itong isa nito, ang supply nito ay pagkasusi, meron na siyang supply. Pag susi ng motor, meron na siyang supply. Tapos yung isa naman, pag umandar na, saka na siya magkakaroon ng trigger, no? So ito, paano ba natin malalaman kung okay pa ang ating ignition coil? Ngayon, dapat mga idol, pagka tinester natin to, pagka tinest natin yan, nilagay natin dito sa socket, no? Itong ating multi-tester na itim. Pagka nilagay natin yan kahit saan dyan, dapat ang pinaka-resistance niya or pinaka-ohms reading niya mga idol ay hindi siya bababa sa 8,000 ohms, no? Dapat nito ay nasa 13,000 mahigit pataas. Yun ay okay na okay pa yung ating ignition coil. Okay, so tester natin. Makikita natin yan kung ilan. Ayan. Tester natin, no? Salpak natin dito. Yan, makikita nyo naman, no? 13,000 something, no? 13,000. So, napakalakas niyan, mga idol, no? Okay, so lipat natin dito sa kabila. Dapat parehas lang yan. Okay, yan. Oh, parehas na parehas lang. 13,000. So, napakalakas pa yung ating ignition coil. Okay, so ngayon naman mga idol, siyempre, yung ating ignition coil ay meron siyang spark plug cap. So ngayon, pagka nilagyan naman natin siya ng spark plug cap mga idol, yung ating ignition coil. Kasi yung iba baka hindi na alam na may ohms reading din yung ating spark plug cap. Ngayon, pag nilagay natin yung ohms, spark plug cap natin dito sa ating ignition coil, tapos pag tinister natin siya, dapat itong dalawa na itong mga idol ay ang pinaka ohms resistant, ohms reading niya ay hindi siya bababa sa 10,000. Okay, so hindi siya bababa dapat sa 10,000. Ganito kasi ang mga router mga idol. So mostly sa mga XRM, sa mga scooters, no? Mga XRM 125, ang pinaka ohms reading niya kasama ang spark plug cap ay nasa 8,000. So ito kasi mga router, dalawang ignition coil. So dapat ang pinaka ohms reading nito, pagka nilagay niyo itong dalawa, magkasama na ang spark plug cap at saka yung ignition coil, ang pinaka ohms reading niya ay nasa 14,000 pataas, no? 14,000 hanggang 18,000 hanggang 18,000 pataas. So ganun kalakas yung ating ignition coil na. So yan yung tester natin. Ilagay natin yung ating test light dito sa kulay pula, dito sa suksukan ng spark plug. Yan. Ilagay natin, no. Ngayon pagka tinester natin yung socket, ito dapat 14,000 yan. Hindi siya bababa sa 10,000. Okay. Yan, to tester natin. Yun, no. So, napakalakas pa yung ating ignition coil, mga idol. So, ganun din sa kabila, no. Yun, no. Diba? Napakalakas pa. Diba? So, kanina, nag-13,000 siya. Nag-13,000 siya kanina nung wala pang spark plug cap. Diba? So, ibig sabihin, meron ding readings sa yung ating spark plug cap ng 1,000 ohms lang. 1,000 ohms, no. Kasi, magkaiba to sa mga maiiksi lang. Sa mga may XC lang na spark plug cap, iba po yung reading nun.
iba rin yung sa mga mahahaba. So, ganun lang mga idol ang pag-check kung okay pa yung ating ignition coil. Okay. So, ano bang kaibahan ng ating sirang ignition coil? Yan, test. Meron naman tayo dito. Ito yung sirang ignition coil natin. Yan o. May titesta din natin to. Okay, so lagay natin dito yung positive dito sa pinaka high tension wire niya. So, ito naman kahit magkabaliktaran naman, walang problema. Yan. Tapos, tester din natin dito, yung pinakasakit, yung kagaya kanina, no? Makikita natin yan kung talagang sira na. So, dapat mayroon siyang lalabas na reading. So, pag walang lumabas, ibig sabihin, wala na, shutdown na yung ating ignition coil. Okay? Tester natin. Tingnan yung mga idol. Walang lumabas. Yan, no? So, walang lumabas dun sa ating ignition coil, no? Yan, no? Oh, wala talaga. Di ba? So, ibig sabihin, palyado na yung ating ignition coil. So, kaya natin siya pinalitan. Okay. So, ngayon naman, kung okay naman ang ignition coil nyo mga idol, tapos yung inyong spark plug cap ay walang ohms reading, wala rin mga idol, no? Hindi rin siya ma-under mga idol. Dapat meron ding ohms reading yung ating spark plug cap. Okay, paano natin malalaman yung ating reading sa spark plug cap? So, kagaya nga ng sinabi ko, iba nga itong ohms reading ng ating spark plug caps ng mga rouser kaysa dun sa mga XRM. Ayan, so meron yan siya dapat, ang pinaka ohms reading nito ay hindi siya bababa sa 600 ohms. So, mga 900, 800 ohms, okay pa yun, no? Pero pag bumaba na siya sa mga 600, ibig sabihin, kailangan nyo na magpalit ng spark plug cap. Right, so yan, tester natin. Tingnan nyo yung reading niya. Yan. So yan, pag ganyan mga idol, ay goods na goods pa yan. Pero, siyempre, ginamit na rin natin to. Medyo may ano na rin. So, dapat niya nasa 1,000 plus pa yan, no? Yan, di ba? So, dun sa iba na hindi nila alam na meron palang ohms reading yung ating spark plug cap. So, kunting problema lang dapat, di ba? So, ito lang ang problema. Nagpalit ka ng ignition coil, nagpalit ka nito. So, dapat meron kang idea kung paano i-check yung mga spark plug cap tsaka yung ignition coil natin. Okay, so kahit naman bago yung ignition coil natin, tapos yung ating spark plug cap ay wala na siyang reading, ibig sabihin nito mga idol ay putol na yan sa loob. Okay, so putol na yan. So, ganun lang mga idol, no? Bibigay lang tayo ng idea dun sa iba. Alright, so sana nakabigay tayo ng idea mga idol dun sa mga mahilig magkalikot ng mga motor at meron kayong idea kung paano i-check ang mga spark plug cap sa ignition coil gamit ang ating multi-tester. Alright, so yun lang. Maraming salamat at sana nakatulong dun sa mga mahilig sa mga video na ganito. Alright.